Ama, maraming salamat po sa oras na ito. Samahan mo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Lord, na ikaw ang Diyos na siyang maitaas at ipinapahayag namin ang iyong kadakilaan, ipinapahayag namin ang iyong kapangyarihan, ipinapahayag namin ang iyong katuwiran, Panginoon, sa lugar na ito at sa buong bayan, Panginoon, ng Masbate City, sa buong bansa, Panginoon, sa buong daigdig, at mahayag ang iyong kadakilaan. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh, precious Holy Spirit, we bless your name. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Amen. Amen. Meron pa akong tatlong katanungan sa bawat mananampalataya, at ito po ay inyong sasagutin sa inyong isipan lamang. Sa mga nagdaang mga araw, una, the first question is, sa mga nagdaang mga araw, ay masasabi mo bang maganda o naging maganda ang buhay mo? Ilang porsyento, kung bibigyan mo ng porsyento, ang kagandahan ng buhay mo ng mga nagdaang mga buwan? Ilang porsyento? 10, 20, 30, 40, 100. So ilagay mo, ang sagot mo ay sa isip mo lamang. Ilang percent masasabi mo na maganda ang buhay mo? Okay, yan ang unang tanong. Number 2. Ang pangalawang tanong ay, mahihikayat mo ba kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon na tingnan mo ang iyong sarili at sasabihin mo sa ibang tao na maganda ang buhay ko, napakaganda ng buhay ko? Ilang porsyento ang matatawag na tiwala mo sa sarili mo na meron kang napakagandang buhay kung maghihikayat ka ng tao? 10, 20, 30, 40, 100. O kaya kung bibigyan ka ng pagkakataon na ipagmamalaki mo, ipagsisigawan mo sa harap ng maraming mga tao, kaya mo bang sumigaw o sabihin na napakaganda ng buhay ko? Amen. 10, 20, 30, 40, hanggang 100%. Bigyan natin ng porsyento. Okay, ang sagot. Sino sa tatlong tanong ang merong 100% na sagot? Wala? Ako lang? Ako lang. 100%. Taas ang kamay. Okay, taas ang kamay ng 100%. Na masasabi mo, ang ganda ng buhay ko, ang ganda ng buhay ko, ang ganda ng buhay ko. Amen! Amen! Thank you. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng unang Juan, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 4. So ngayon po ay nais ko pong i-share sa bawat isa ang tungkol po sa napakagandang buhay. Ang karanasan sa pinakamagandang buhay. Or experiencing the best life. Experiencing the best life. 1 John chapter 1 verse 1 to 4. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and show unto you
that eternal life which was with the Father and was manifested unto us, that which we have seen and heard, and declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Pinagpala po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. Experiencing the best life. Ang karanasan sa pinakamagandang buhay. Kung meron pa akong gustong i-share sa inyo sa pagkakataong ito o sa mga darating pa na mga araw o mga taon, ay isa lang po ang message. Ang pinakamagandang buhay. Sapagkat ang nais ng tao ay pinakamagandang buhay. Ngunit ang hindi alam ng tao kung nasaan ang pinakamagandang buhay. Amen. Amen. Ang Biblia, talakayin po natin, ang Biblia ay meron pong binabanggit na 3 uri ng buhay. 3 uri ng buhay. Ang salitang buhay kasi na Tagalog, buhay Tagalog. Sa English, life. Tama? Life sa English. Life. Buhay Tagalog. One word lang. Pero sa Bible, meron siyang 3 salita na hango sa salitang Griego. Sapagkat ang orihinal na Biblia ng Bagong Tipan ay mula sa salitang Griego. At ang buhay or life ay merong 3. Una, ang first na buhay sa Bible ay ang tinatawag na bios. Sa mga nag-aaral, ay alam nyo ang salitang bios. Ang bios na Greek, ang kahulugan niyan ay buhay. Ang ibig sabihin niyan ay yung tinatawag na pamumuhay o kaya ay pisikal na buhay ng isang nilikha. Kaya merong tinatawag na biology. Alam niyo na yung biology, tama? Anong biology? Biology is a science that deals with the study of living and non-living things. Biology. Pero yung biology, towards siya, bios, logos. Bios means life and logos means study or discourse. Kaya biology. Yun ang sinasabi sa Bible na merong buhay ang tao. Merong tinatawag siyang bios. Tayo ay merong bios. The flesh life. The life that sustains the flesh. Bios. So lahat ay may bios. Ang kabayo may bios. Kalabaw may bios. Mga insekto may bios. Tanim may bios. Sapagkat meron silang buhay. Tama? Buhay yun. Aso, may buhay, may bios. Tao, may bios. Pangalawang buhay ay ang tinatawag na soke. Soke. P-S-E-U-C-H-E. Soke. Ang buhay naman yan ay yung tinatawag na the soul life of a man. So, nakukuha po ba natin yung tinatawag na bios? Dealing with the flesh or the physical, and the suki, dealing with the soul. Soul, kaluluwa. Ito ang tinatawag na buhay kaluluwa. Amen. May kaluluwa ang tao. May kaluluwa. Kaya nga ang sabi ni Jesus ay, what shall it profit a man if he gains the whole world and forfeits his own soul? Yung soul doon ay soaking, like, what shall it profit a man if he gains
knowledge of the world, but he forfeits his soul. He who saves his life, soaking. He who saves his soaking, his life, shall lose it. But he who loses his soaking shall find it. Yung life dyan sa buhay ng tao ay ang tinatawag na soaking. Nakukuha na po ba natin? Soaking. Diyan kinuha yung salitang psychology. Soke logos. Yung mind, will, and emotion. Na ang tao ay may kaluluwa, na ang kaluluwa ng tao ay merong kaisipan, may isip, merong damdamin, at merong kilos loob. So mind, will, and emotion. Yun ang nasa tao, yun ang kaluluwa ng tao. Ang sabi ng Bible, ang tawag doon na buhay ay soke. Ang sino mang nagliligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Uulitin ko po. Ang sino mang magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ang sino mang magligtas ng kanyang soke ay mawawalan nito. Yun ang number 2 na buhay. Sapagkat pinag-aaralan po natin ngayon yung tinatawag na ang karanasan sa napakagandang buhay. Ako masasabi ko, I myself, sinasabi ko, meron akong napakagandang buhay. Amen? Amen. Ito si Jesus. Sabi ni Jesus, John chapter 10, verse 10. John chapter 10, verse 10. Tingnan po natin. John chapter 10, verse 10. Ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, upang pumatay, at upang magwasak or magsira. Okay, buksan po natin ngayon. Buksan nyo ang inyong mga mata. Hello, amen? Amen. Nakikita nyo ba ang kalikasan ng magnanakaw? Amen. Ang magwasak, Amen. ang pumatay, at ang magnakaw? Amen. Sino ang magnanakaw? Ang Bible, pag pinag-aralan ng Bible, pag pinag-aralan ang context ng John chapter 10, verse 10. Sabi nga ay, kung hindi ka mawawala sa context o kaya tinatawag na tamang-tama ang proper exegesis na tinatawag. Proper interpretation. Ang lalabas dyan, ang magnanakaw ay ang mga Peresiyo at ang mga eskriba. Amen. Yan. Pero si Jesus ay hindi lang ganun. Hindi niya sinabing ang mga magnanakaw. Dapat sinabi niya ang mga magnanakaw. Pero Jesus Christ was referring to only one person. Ang magnanakaw. Na ang tinutukoy talaga niya behind the scene ay ang diablo. Ang diablo. Nasa Garden ng Eden, habang nandoon ang tao, ay pumasok ang magnanakaw. Amen. Nakuha po ba natin? Sa Garden ng Eden, nung nilikha ng Diyos ang tao, inilagay niya sa napakalaging garden, napakagandang garden na kung saan ay nandoon ang presence ng Panginoon. May nakapasok. Sinong pumasok? Ang magnanakaw. Sapagkat si Jesus, ikinukumpara niya na siya ay hindi magnanakaw. Pumasok siya sa tamang proseso. Amen. Amen. Pumasok siya sa tamang proseso. Amen. Hindi siya magnanakaw. The incarnation, ang pagkatawang tao ni Jesus, ay ang proseso na ginawa niya. So pinag-aaralan natin ang tatlong uri ng buhay. Ang sabi ni Jesus, ako'y naparito upang magbigay ng buhay. Amen. Amen.
So may binanggit naman si Jesus na buhay. At ang pangatlong buhay na ito ay ang tinatawag na Zoe. Zoe. Nang i-translate ang buhay or life ay Zoe. Nang ibig sabihin ay ang buhay na katulad ng Jesus. Amen. Amen. Ang buhay na katulad ng sa Diyos. O kaya, ang buhay ng Diyos. Ganon. Ang buhay ng Diyos. Sa Jesus ay meron siyang ini-offer. Jesus Christ was offering a life. Pero ang ini-offer niya, ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng buhay. Amen. Amen. Pero yung pinagsasabihan niya ay may mga buhay. May mga buhay. Ang ibig sabihin niyan, lahat ng uri ng buhay sa mata ng Diyos ay hindi buhay. Lahat ng uri ng buhay sa paningin ng Diyos, it is not counted as life. Ang counted na totoong buhay lamang ay ang buhay na nasa Diyos. Amen. 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 Kaya sabi sa Biblia, ang halaman ay nalalanta, ang tao ay nawawala, namamatay. All flesh is as grass, sapagkat wala ang lahat. Namamatay ang lahat. Pero merong nananatili ang buhay ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi ko po ito para kung ano ang bigyan natin ng napakataas na pagpapahalaga sa ating buhay. Amen. Amen. Alam niyo po, mahalaga ang mga material na bagay. Kanina maaaring ay hindi 100% ang nasabi mo na napakagandang buhay, sapagkat maaaring ang interpretation mo sa buhay na nasa iyo ay yung mga mababang uri ng buhay. Nandyan yan. Pero ang napakagandang buhay, 100% na sasabihin mo, napakaganda ng aking buhay. Amen! Amen. Why? Sapagkat ang buhay na nasa iyo ay buhay ng Diyos. Amen! Palagpakan natin. Praise God. Hallelujah. So, buhay. This is what I am sharing. Ito ang ibinabahagi ko, mga kapatid. Ako, bios life, magandang pamumuhay, okay rin naman, maganda. Gusto ko ay maraming pera. Diba? Amen. Amen. Gusto natin may magandang mga ari-arian o ano pa. Lahat. 4 wheels. Diba okay na, diba? Nagtatrabaho tayo sapagkat to sustain our physical life. Amen. Pero ang focus mo ay hindi tumitigil doon. Amen. Sapagkat kung yun lang ang pinakamahalaga para sa iyo, ang ibig sabihin nun ay mababa ang pagpapahalaga mo sa buhay ng Diyos na nasa buhay. Amen. Amen. Ibig sabihin nun ay mas mataas. Kaya sabi ni Jesus, kanyang mga lagad, no one can serve two masters. Amen. Hindi yan trabaho o saka paglilingkod. Hindi ganun yan. Ang ibig sabihin ni Jesus ay hindi mo kayang maglingkod ng dalawang amo. Ang ibig sabihin nun ay merong hihigit sa isa. Dapat isa lang ang nakahihigit. At iyan ay ang ating Panginoon. Amen. Okay, sabihin na natin na sa buong mundo ay merong crisis. Ang buhay Kristiyano ay meron siyang napakagandang buhay. Na walang magagawa ang bios, gaano man kaganda ang pamumuhay mo, gaano man kakinis ang mukha mo. Amen. Pagpapahalaga mo sa bios life, okay lang. O kaya sa Soke, at hindi natin pinapahalagahan ang Zoe life, which is
eternal life of God. Amen. So, ang eternal life ay buhay mismo o kalikasan ng Diyos. Ito ang ini-offer ni Jesus. Kaya nang sinabi ni Jesus na ako'y naparito upang magbigay ng buhay, isang masaganang buhay. Tama ba? Napalit ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Yun, masaganang lubos. Pansinin nyo ha. Pansinin po natin mga kapatid, ang word na masaganang lubos, kung minsan ay ni-interpret siya na material. Hindi po material. Amen. Hindi material ang tinutukoy ni Jesus. Ang kaharap ni Jesus ay ang tao, may mahirap, may mayaman. So hindi siya tumutukoy. Pinagpapala ka ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Siya ay nagbibigay ng mabubuting bagay. Ang mga masasamang ama nga ay nagbibigay ng mabuting bagay sa kanyang mga anak. Amen. Amen. Gaano pa kaya ang Diyos? At gusto natin yan mga kapatid. We are not against. Baka iisipin na si Pastor Eugene against na sa kayamanan. Hindi ako against sa kayamanan. I believe and I stand na ang Panginoon tayo ay pinagpapala. Amen. Kaya lang, ang point ko mga kapatid, when interpreting the Bible, ay yung tunay na message ng Panginoon na hindi dapat malihis. Kaya nang sinabi ni Jesus, isang masaganang buhay, masaganang lubos, ang tinutukoy niya ay hindi material. Amen. Ang tinutukoy niya ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Na nasa buhay. Buksan po natin 1 John chapter 5 verse 12. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon na siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Klaro. Amen. Hello. Klaro ba? Amen. Kung ang isang tao ay nasa kanya ang anak ng Diyos, sino? Jesus. Si Jesus. Siya ay may buhay na walang hanggan. Pero kung wala sa kanya si Jesus, anong sabi? Siya ay walang buhay na walang hanggan. Ang mensahe ng Kristyanismo, the message of Christianity is all about eternal life. Eternal life, buhay na walang hanggan. Hindi kung gaano kadami ang alam natin sa Bible. Mga kasaysayan, Genesis through Revelation, mga Hudyo, lahat. Gaano tayo kagaling. Gaano ka katalino. Hindi po. Ang buhay Kristiyano ay tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang karanasan ng napakagandang buhay, at ito ang tinutukoy ng Bible, ito ang tinutukoy ni Jesus na napakagandang buhay. Kaya ang sabi ng mga alagad sa unang Juan, Kapitulo 1, ay nakita namin, nahawakan namin ang buhay. Sino ang tinutukoy? Si Jesus. Si Jesus. Narinig namin at nakasama namin. Tapos ay binanggit niya sa unang Juan Kapitulo 1. Anong sabi? 1 John chapter 1 verse 3. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama kayo sa aming pakikiisa sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. Amen. Ang buhay na walang hanggan, ang buhay na walang hanggan, ang karanasan ng napakagandang buhay, ang ibig sabihin niyan ay nararanasan mo ang pakikiisa ng Ama. Or sa English na fellowship with the Father. Fellowship with the Father. Ikaw ay nakikiisa sa Ama. John chapter 17 verse 3. Yung binabanggit ko po ay ang sabi ng Bible na Ama. Anong sabi? Makibasa po. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila sa iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong isinugo. Amen. Thank you.
Na pag pinansin po ninyo ang talatang yan, John chapter 17 verse 3, yung pinupupusan dyan ng ibang mga nag-interpret na si Jesus ay sinugo. Hindi ba? Pero ang totoo niyan, ang sabi ni Jesus, natural, sinugo talaga si Jesus. Kasi nagkatawang tao na siya. Siya ang anak. Pero ang sabi ni Jesus dyan, ito ang buhay na walang hanggan. Ang ibig sabihin ni Jesus, ito ang napakataas na uri ng buhay. Ito ang napakagandang buhay. Ang makilala kanila. Amen. Sino makilala? Ang Ama. At makilala si Jesus. Ang word nila nakilala sa English na know, upang makilala kanila, ay hindi nangangahulugan na marami kang alam o kaya kilala mo siya. Ang sabi ni Jesus, darating ang araw na marami ang magsasabing Panginoon. Panginoon. Pero, anong sabi ni Jesus? Sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Amen. Si Jesus ba, di niya aram kung sino pangaran sana? Aram niya siyempre. Tama. Siyempre kilala ni Jesus kung sino sila. Lahat address. Lahat ng klase ng buhay mo. Alam na alam ni Jesus. Bakit sinabi ni Jesus na hindi kita kilala? Sapagkat ang word na kilala o ang makilala kanila, sabi ni Jesus, ang gustong tukuyin niyan ay ang tinatawag na relasyon. Amen. Amen. Relasyon. Hindi lamang na may alam ka sa isang tao, may relasyon ka sa taong iyan. Amen. Meaning, ikaw ka sa intimate na relationship na halos igwag siya san igwa ka man. Kag igwa ka, san igwa siya. Relationship. Pero sang sabihin mo na meron ka lang alam, hindi ko lang. So marami ang nakakilala kay Jesus. Maraming nakakakilala sa Ama, pero walang relasyon. Amen. Kaya sabi ni Juan, unang Juan ay ang aming pagkikisa, ang aming fellowship, ang aming relasyon ay kasama namin ang Ama. Amen! Amen. Tayo po ay sumasamba sa Ama. Nagtitiwala tayo sa Ama. Kung minsan ay malinis po na banggitin yung salitang God. Sapagkat yung God is a universal title ng Diyos. Ang ibig sabihin ng God sa lahat ng nilikha, siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen. Pero nung si Jesus ay magturo, ang sabi ni Jesus, kapag kayo nanalangin, sasabihin nyo, Ama. Amen. Amen. Alam natin siya ang Diyos. Pero ang tinutukoy ni Jesus na pinakamahalaga sa kanan, pinakamahalaga sa lahat, ay ikaw ay may relasyon sa Ama. Kaya Father. We are calling God as our Father. Iyan ang totoong buhay. Amen. Pangalawa, si Kristo. Ang buhay ay na kay Kristo. Ang karanasan ng napakagandang buhay ay ang karanasan kay Kristo. Una, ang karanasan sa Ama o relasyon sa Ama. Pangalawa ay ang relasyon o karanasan kay Kristo sa anak ng Diyos. Dagina sabi ni Jesus, ang Ama ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ang Ama ay ang buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang makilala si Jesus ay ang buhay na walang hanggan. Amen. Anong sabi sa 1 John chapter 5? Verse 19 hanggang 20. Nakibasa po.
makita. Alam natin tayo sa Diyos. Kahit na Pasandali lang. Pagkitindog lang. Alam natin na tayo ay sa Diyos. Amen! Amen. Dapat alam natin. Alam natin na tayo ay sa Diyos. Amen! Amen. Bakit? Kahit na ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Sandali lang. Tingnan natin ha. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Napapansin nyo? Yes. Napapansin nyo yun ha? Ang Bible po ay totoo. Ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo. Diretso po. At malalaman natin na parito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo pinasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Thank you. So pangalawa, una ang Ama ay tunay na Diyos. Ang Ama ang tunay na Diyos. Pangdua, sabi ni Juan, tayo ay nasa tunay na Diyos. Kanino? Kay Jesus. Siya ang buhay na walang hanggan. Ang anak ng Diyos ay naparito upang magbigay ng buhay na walang hanggan sapagkat siya ang buhay na walang hanggan. Sabi ni Jesus sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 16. Mateo 16:16. Tinanong sila ni Jesus, sino ako sa pagkakilala ng mga tao? At ang sagot ng mga alagad ay ikaw si Jeremias, ikaw si Elias, ikaw ay isa sa mga propeta. At ikaw si Juan Bautista. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila ay para sa inyo, sino ako? Sumagot si Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Amen. Ibig sabihin po doon ay ang tunay na nakakilala kay Kristo Jesus. Ang sabi ni Jesus ay mapalad ka, Pedro. Sapagkat hindi sa pagkaunawa ng tao o katalinuhan ng tao naunawaan mong bagay na yan, kung hindi ang aking Ama ang nagpahayag sa iyo mula sa langit at magkilala mo. Amen. Kung sino ang tunay na nakakilala kay Jesus, sila ay ang mga may buhay na walang hanggan.